day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako doon. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na talaga namang nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Happy New Year po sa inyo mga kaayos. Maiiwan na natin yung 2025. Alam kong hindi naging madali para sa iba yung mabuhay ng buong isang taon. Yun ngang minsan isang araw. Pag may dumating na pagsubok, parang hirap na hirap ka na. Yun pa kayang 365 days na dumaan sa buhay mo. Diba? Pero maraming salamat sa Diyos at hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Coming na tayo sa 2026. Happy New Year po, mga kaayos. Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. Medyo busy kasi ako pag December. Marami kasing ginagawa. Siyempre, kailangan din natin maghanap buhay. Di ba mga kaayos? Pero bago ang lahat, binabati ko muna yung mga nakasama ko sa buong 2025. Siyempre, unang-una, yung pamilya ko, di ba? Yung asawa ko, si Ana, anak ko, si JC, Nicole, Nanay Bebot, ayan, yung mga kasama ko sa buhay. Yung Tenyoso family, yung pamilya ng bayaw ko, Edwin, Michelle, Mika, si Parang Encel, shout out, bihira na tayo magkita, malaki ka na kasi, dun sa mga kapwa ko organista dito sa lokal ng De La Paz, salamat po at nagdating na kayo sa buhay ko, nakakatulong kayo sa lokal. Maraming salamat po sila Junjun, JP, yung anak ko si JC at may bago kaming organista ngayon, si Mika. Shout out po sa inyo mga kasama kong organista dito sa lokal ng De La Paz. Syempre, shout out din sa lahat ng mga kasama kong mga awit, di ba? Mga awit o choir dito sa lokal ng De La Paz. Marami kaming kasamang mga awit. God bless po sa inyo mga kasama kong mga awit, at yung mga tagapagturo namin, si Karoy, si Kajan, si Ka Jaylin, shout out din kay Ka Noel. Matagal ko na po kayong hindi nakakasama. Namimiss ko na po kayo. Shoutout po. God bless po. Stay healthy, Kanuel. Dito sa barangay namin, Barangay De La Paz, at sa Barangay San Antonio, shoutout po sa mga kasama namin sa Barangay De La Paz at sa Barangay San Antonio. Happy New Year po sa inyo lahat. Pag-usapan natin. Total, New Year na. Pag-usapan natin ngayon yung kalimitan na top 5 lang tayo. Top 5 na kalimitang New Year's resolution ng mga tao. Diba? Alam ko, medyo, ang iba sa inyo, merong sariling New Year's resolution. Pero, pag-usapan natin yung top 5 lang. Para magkaroon kayo ng idea. Diba? Ang nasa top 5 natin, yung una, kalimitan, ang New Year's resolution niya, gusto ko maging mabait na. Siguro, dati medyo masama ugali niya. Gusto niya maging mabait. Meron siyang pareha silang top 5, yung pagtitipid. O kalimitan, yung pagtitipid, minsan siguro magastos siya, kaya lagi siyang kinakapos ng pangangailangan. Kaya parehas na sa top 5, yung pagiging mabait at pagtitipid. Sana matupad niyo yung New Year's resolution niyo. Parang ayos din yun, di ba? Ang top 4 natin, yung gusto niyang paramihin yung skills niya, yung mga nalalaman niya. Kasi iba kasi pagka marami kang skills sa buhay. Aminin natin sa hindi, minsan kahit pa limitado o konti lang yung pinag-aralan mo, siyempre hindi natin masisi dahil sa hirap ng buhay. Diba? Pero pag marami kang skills, diba? Kahit saan ka dalhin, alam natin yan. Kayang-kaya mong buhayin yung sarili mo, o kaya kung may pamilya ka, kayang-kaya mong buhayin yung mga anak mo, hindi magugutom dahil
sa maraming skills. Ano, kalimitan dyan, yung pagiging electrician, ayan, barbero, mga ngalakal, kung malakas ang katawan, kalimitan, tricycle driver, construction, di ba? Ayun yung mga kalimitang skills na kahit saan mo dalhin, pwede silang mabuhay. Yung number 3 natin, eto, marami to. Ang number 3 natin, yung magda-diet na ako. Ano, syempre sa dami na natin nakain ngayong December, mula pa nung December 1, lalo ngayon na magbabagong taon, halos lahat may handa, masasarap ang pagkain. Kaya ang tendency, lahat tayo kumakain. Magmumukhang tanga ka kasi ngayon pagka ngayon ka pa nag-diet. Nagkakainan yung mga kasama mo, ikaw nakatanga ka lang ng ganyan, di ba? Kaya ang tendency, di ba, pag malas ka kumain, tataba ka. Kaya ang New Year's resolution niya, sa susunod na taon, magda-diet na ako, magpapayat na siya. Kalimitan, ganyan, maraming ganyan mga kaayo. Sabihin nyo, baka may mali sa sinasabi ko, ha? Pero alam ko, maraming tao yung ganyan, yung kalimitan, yung New Year's resolution. Ang number 2 natin, ito, yung ma-manage yung stress. Dalawa yung number 2 natin eh. Ma-manage niya yung stress na dumarating sa buhay niya at mag-focus siya dun sa mental health. Kalimitan, marami kasing taong ganyan ngayon. Pag may dumarating na pagsubok, talaga namang nai-stress agad. Kaya ang New Year's resolution niya, sana makaya ko to, ma-manage ko lahat ng mga stress na dumarating sa buhay ko. Katapat nun, yung mag-focus siya sa mental health. Kasi iba kasi pagka namamanage natin yung mga stress na dumarating sa buhay natin, kalimitan pagka hindi natin na-control, ang naaapektuhan minsan yung mental health natin, di ba? Kaya kalimitan yung iba, hindi kinakaya, nagpapakamatay, malimit natin pag-usapan dito yan, mga kaayos, di ba? Yung iba, iniiwan na lang yung pamilya. Bakit? Sa sobrang buwisit, nabuwisit siya sa sobrang stress. Dapat ma-manage natin, ma-manage natin yung stress para maging maayos yung mental health natin. Ito, yung top 1 natin, mag-focus sa physical fitness. Ayun yung top 1 natin, mga kaayos na pag-uusapan. Kalimitan kasi, lalo na hindi siya makapag-gym kasi December, maraming trabaho, kain pa ng kain. Kaya after nun, pagdating ng January, ayan, po-focus na siya. Siyempre, mga January, magdating ng March, swimming niya, kaya nagpo-focus na siya sa sa physical fitness, mag-gym, magpapalaki ng katawan, magpapa-abs, para pagdating ng swimming, medyo slim na siya. Malaki yung katawan niya. Maganda yung mga gano'n. Kailangan dyan, may disiplina ka, mga kaayos. Hindi yung basta-basta ka na lang mag-gym nang wala ka namang disiplina. Nag-gym ka nga, umiinom ka naman, di ba? Nagda-drugs ka naman. Dapat alisin mo rin yan sa sirkulasyon ng buhay mo. Bawasan natin, unti-unti, hanggang sa mawala yung mga ganyang bisyo. Masama kasi yan, mga kaayos. Isama natin siguro, ang hindi ko napapansin sa mga tao ngayon, hindi nila isinasama sa New Year's resolution nila yung pagiging malapit sa Diyos. Parang nawawala, ewan ko mga kaayos, nawawala sa tao yung ganun. Dapat, kung meron man tayong pinaka top na New Year's resolution sa buhay natin, dapat yung pagiging malapit natin sa Panginoon Diyos. Kasi syempre, sa buhay natin, alam natin, ang Panginoon Diyos lang ang talagang makakatulong sa atin. Kung meron man tayong dapat lapitan, o kaya dapat maging malapit tayo, yun ay ang Panginoon Diyos. Kasi pag dumarating yung mga pagsubok ng buhay natin, isa lang naman din ang nilalapitan natin. Unang-una, nananalangin tayo sa Diyos na sana gumawa siya ng paraan, malagpasan natin lahat
ng pagsubok na dumarating sa atin. Yung mga sinasabi kong top 5, halimbawa yung pagtitipid, paramihin yung skills niya, yung pagdadiet, i-manage yung stress, para makapag-focus sa mental health, yung mag-focus sa physical fitness. Kalimitan yun, pwede mong gawin yan. Basta nakakonsentrate yung sarili mo sa kung ano yung gusto mong gawin. Kayang-kaya mong gawin lahat yan. Pero dapat, ang pinaka-top dyan, yung pagiging malapit natin sa Panginoon Diyos. Baka nakakalimot na kayo. Di ba? Yung mga 1, 2, 3, baka hindi nyo napapansin. Dati kayong masigla, malapit sa Panginoon Diyos. Halos yung buhay nyo siguro dati. Ginugugol nyo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pero nung tumagal, parang nawala ka sa sirkulasyon. Siguro gawin mong New Year's resolution. Babalik ako. Ilalapit ko ulit ang sarili ko sa Panginoon Diyos. Yun dapat ang pinaka top. Mas top pa dun sa top 1 na New Year's resolution ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po kasi sa ilang buwan ko pa lang na pagbablog para pag-usapan yung mga ganitong makabuluhang bagay. Marami na yung mga sumusuporta sa akin. At nagme-message, nagbibigay sila ng mga kung ano yung gusto nilang i-topic. Siguro iisa-isahin ko yan sa mga susunod. Babasahin ko para yung mga halos magkakatulad na topic, pag-iisahin ko na lang ng pagkabablog. Gagawin kong content yan mga kaayos. Maraming salamat po. At sana ngayong 2026, pagpalain tayong lahat. At lahat ng mga New Year's resolution nyo matupad sa tulong ng Panginoon Diyos. God bless po and ayos. Maraming salamat.